What's up mga kaibigan? Ako nga pala si Creeply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng Basehan ng Bawal Break It Down. Di ko alam kung mahina ba boses ko kung ano pa maneno, pero ano ba? Tangina, itong laban na to pare po tayo na mainit to sa dance floor eh. So, kalat na kalat sa buong social media shit, no? So, at alala ko hindi ko pa din naman nare-reaction video tong laban na to. So medyo nakakatawa pa no? Kasi yung pinakalas na comment na madaming likes dun sa huling video ko na dapat panoorin ay putang ina, One Tamad versus J-Skills pare. Mukhang mahihirapan tayo dun. Pero bago tayo mag-umpisa, pre, shoutout sa mga tropa natin na nasa taas. Kay Livy, Quip and Cut Clothing, Rooftop Cafe, saka Alpha Guard. Shoutout sa Linya Linya. Shoutout nga din pala sa Distinctive Clothing pare. Sa napakaangas na acid wash or acid shirt. Ano ba? Di ko alam eh. Anyways, eto. Dahil dito sa laban na to, no, nag-aapoy ang internet at putang ina inuulan si Idol Sak maestro ng bash. So, wag na natin patagalin, no. Looney versus G Cloud, isa buhay ran ni Idol Looney. Let's go. Makes me feel sad. Next na natin to, anti-copyright pare. At sa kaliwa naman, galing pang Tanay Rizal para sa inyo, magingay para ay G-Cloud. Sa araw-araw, nating pamumuhay sa mundo, may mga bagay na di maipaliwanag ng gusto, mapapaisip ka. 2016, tagal na pala na ito no? Na lang, ba't ka binuhay ni Ama? At anong misyon mo dito sa mundong mapangmata? Para sa ng mga samot-saring bagay sa paligid, anong meron sa loob ng tinuturing mong pag-ibig? Susundin mo ba ang isip mong naakit lang sa titig? Puso mo ay baliwala kung utak mo'y makitig. Ngayon, shoutout sa grupo ko, Lego Music, BTR Productions, Crazy Family, Black Market International. Binabati ko yung misis ko, si Stephanie Saxon. Tayo na si Boss Balaki do. UAE Dubai, Mark de la Cruz. Ate ko dyan sa Tugigaraw, Ate Apple. Sir Joel dyan sa Wiltec Antipolo at sa lahat ng mga tropa dyan sa Tanay. Gusto na kaya Pakusgan no? Tayo na lang ng event sa Pakusgan Maraming salamat ulit sa suporta niyo lahat at kooperasyon para sa buong event. Nanalo si Looney ng Coin Toss, pilili niyang unang banat, Pakusgan ay kadua at sa buhay 2016. Pakinggan natin, Looney. May laban ba si Sok dito? Davao, handa na ba kayo? Unang bira! Alam mo bang ginugel kita? Putragis ka, lumabas na resulta, isa. Facebook mo pa. Ang tumal, di ba? Sa isip-isip niya siguro sa wakas, sisikat na siya kasi Looney na to. Sa isip-isip ko naman, sino ba tong loser na to? Lugi ako! Kuya Anegma, ano tong kalaban ko? Walang kwenta. Ang pangit pa. Tinan mo, round 1 pa lang, pero yung mukha niya pang round 12 na. Sabi mo, manalo-matalo, panalo ka na? Talaga? Sarap mong sapakin. Manalo-matalo, tandaan mo to, tarantado. Bano ka pa rin! Huwag ka masyadong grabe mag-deliver talaga si Looney, no? Bano ka pa rin, puta. Diyan, Mr. Payaso na gangsta. Kilala ka lang naman dito sa liga bilang pangalawang panalo ni Damsa. Akala ko... So, sa mga hindi nakakaalala, no, parang ito yata yung panahon na medyo nagtatatalo pa si Sir Damsa, no? Tapos parang nabirahan niya to si G-Cloud. Pa naman malakas kalaban, sabay ikaw lang pala, kalapastanganan, ang sarap banatan, kakayurin ko yung sapatos ko sa kalsada pagkatapos ko itong matapak-tapakan. Kasi kapag ako na lumalaban, maraming tao. Pag ikaw na lumalaban, palaging talo. Tandaan mo, hindi tayo magkamatch, nagkataon lang talaga na magka-bracket tayo. Kasi ikaw yung klase ng payaso na dapat pinapaalista sa flip-top. Ako naman yung klase ng payaso na mukhang bukalista ng Slipknot. Ikaw yung klase ng payaso na wala lang, papampam. Ako naman yung klase ng payaso na masahol pa sa kalaban ni Batman. Subukan mo makipagsabayan para ka nakipagsapakan kay Van Damme. Baka
Kakatikim po ng tadyak sa mukha niya na mula sa talampakan ng Spartan. Kasi ikaw yung klase ng payaso na puro lang ganito. Ako naman yung klase ng payasong kumakain ng puso at takdo at madalas mo ako matatagpuan sa loob ng bangungot ng anak mo. Sa mga di na, feeling ko alam nyo naman eh, na parang merong ibang tao na parang takot talaga sa clown, no? Di ko lang alam kung ano tawag sa ganun eh, pero parang meron akong kakilala na parang bata siya na imbis na matuwa siya sa clown po tayo na parang natatakot siya. Di ko alam kung baka may napanood siguro siyang movie na may clown na nakakatakot kaya ganun. Pero yun, mabisa yun. Tayo na, ikaw lang yung, basta parang kinukumpara ni Boss Looney na, alam mo yung clown, puro kapag papatawan na clown. Ako naman yung kumakain ng abdo, pare. Putang ina. Magdodoorbell ako sa inyo alas 12 ng tanghali. Pagbukas ng pinto ng misis mo, malaking revolver ang babate. Kablam! Naku po, kalat ang dugo, basag ang bungo na parang bote na nasagi. Uubusin ko yung inchik beho mo na pinto ng misis mo, malaking revolver ang babate. Kablam! Naku po, kalat ang dugo, basag ang bungo na parang bote na nasagi. Angas sa tenga eh, no? Kalat, ano go, basag ang bungo. Uubusin ko yung inchik beho mo na lahi gamit ang dekadena kong lagari maliban sa dalawang anak mo na parehong nakatali para merong magkwento na nangyari sa mga reporter kung sakali. Ang mga katawan nila ay hindi magkasya sa isang trash can kaya pinaghiwa-hiwalay ko sa 10 basurahan. Hanapin mo na lang kung nasan. Wala nang personalan. Diretso na sa hukay ito. Kasi wala namang interesado dyan sa personal na buhay mo. Walay kailan mo diri sa Davao, do, pauli. Bisag wala na hurado. Siguradong panalo na uli. Naghihintay na sa Maynila yung kabaong mong puti. Check-in ko na lang yung bangkay mo sa eroplano pag uwi. Bali solid na delivery, no? Delivery sa multing, ano, parang, ano ba? Malupit pag si Looney parang nadadala niya kahit hindi masyadong, pero 2016 naman to eh, no? Pero yun, parang dalang-dala ni Sir Looney yung material niya na tipong, tangina, napaka-solid kung susumahin yun, no? Dahil nga sa delivery, meron kasi mga banat na ganun eh, no? Parang, kahit hindi masyadong maayos yung pagkakasulat, pero putang ina, pag nade-deliver mo ng ayos, nagiging epektibo. Parang ganun. Siya parang inukumpara ni Sir Looney dito na putang ina mo, clown ka lang na funny. Ako, tang ina, killer clown, pare. Nakikita mo ako sa panaginip ng anak mo. Ang ina mo. So parang ganun yung sinasabi niya dito. Anyways, pahinga natin yung round 1 ni G-Clan. Yo. Kailangan ko pa bang magsalita? Kung umpisa pa lang, alam nyo na naman kung sinong panalo. Kailangan ko pa bang magpakitang gilas sa entablado kung ayun pa lang, may napili na yung mga hurado. Sir Arik! Sir Arik! Hanggang kailan ka ba ganyan? Napakasama talaga ng ugali mo, wala akong masabi, tangina. Kahit nga sa Maynila ito ganapin, lugi na nga ako eh. Sa Davao mo pa dinala. Pero manalo't matalo, di na yun sa akin mahalaga. Dahil ngayong kalabang ko na si Looney, tangina. Talo na talaga. Hindi ko alam na, pero para sa akin effective yung ganyan nung panahon na yan. Medyo may nagamit din kami yatang ganyan ni Topper dati, no? Parang pagpabor na pabor sa kalaban yung yun nga, yun, parang hindi pa nag-uumpisa. Ito naman, kung may underdog effect ngayon, ito yung ano, parang top dog effect nung panahon, you know? Parang yun. Parang minsan ano eh, parang yun nga, base sa pangalan po tayo na may mapupusuan na talaga kagad yung, hindi ko naman nilalahat, no? Pero parang may pakiramdam din talaga yung mga underdog dati ng ganito eh, na once na matapat ka sa bigatin po tayo na, ang hirap mong tapatan. Ngayon kasi po tayo na bago na eh, parang underdog na yung uso eh. Anyways, game tayo. Tangina ka, joke lang yun! Anong akala mo, ganun lang yun kadali? Oo, excited ako makalaban ka, pero di ako excited masawi. Oh, excited na yung mga tao, pakitaan mo uli. Pakibigay mo na rin yung grand prize, Anigma, mukhang excited na yung uwi. Kasi umpisa pa lang, alam na namin ang yung pakay. Kinalabit muli si tatay kasi wala nang pambiling tinapay. Kanina naman kasi Looney na yan eh. Parang di na kayo nasanay. Pagbusog na ulit yung pitaka niyan, alsabalutan na ulit sa bahay.
Simpleng usapan na lang, Luns, wag na nating pahabain. Bukas na masyado yung libro, kaya madali na lang basahin. Noon pa may alam na namin yung matagal mo nang gawain, na babalik ka lang sa flip-top kapag wala ka nang makain. Epektibong angulo yun, no? Yun. Parang ito, tangina nabutasan din ng magandang silip din ni G-Clown. Kasi parang dati sinasabi si Looney mo ang pera, di ba? Parang ganun. Nagamit niya na maayos. Ang ganda pa ng landing ng punchline. Yung tipong, tangina babalik ka lang sa flip kapag wala ka nang makain, boy. Parang ganun. O ano? Ano? Gusto nyo ng bars? Pwes i-bars nyo mukha nyo. Di ako magpapalit ng style para lang sa simpatsya ng tao. Sa labang to, ako'y dihado. Oo, talo na, panigurado. Pero putang ina, masaya na ako. Mapatunayan ko lang kung sino ba talaga ako. Kasi ako daw yung wannabe smuggler. Yan ang madalas nilang ipagsigawan. Pero ako, alam ng mga tunay kung sino at paano ako lumaban. Lahat ng rapper dito galing sa tamod mo. Itong idol nyo, nasisiraan, kamakailan lang ang nagpapakadistero eh. Ikaw itong galing sa tamod ni Brian. Ito naman kasing idol nyo eh. Ang sakit magsalita. Kala mo naman yung industriya ng rap sa Pilipinas, sa kanya nagmula. Tinitingala ka na sa tuktok, kaya wag ka namang hila pababa. Kung gusto mo maging utak ng rap sa Pilipinas, wag kang utak, talangka! Isa ka na sa pundasyon nitong liga, pero yung imahe ng lilimahid. Mga kamay mo'y madumina, di dahil sa tinta, kundi dahil sa putik mong ipinapahid. Sayang ang galing nitong songwriter. Naging cancer yung pagiging ganit, dahil itong boy pag may mataas na offer, napipick up. Ogie Alcacid! So ano? Kailangan ko pa bang magsalita? Eh ngayon pa lang naman, alam niyo na naman kung sinong panalo. G-Clown versus Looney. Tangina, nagagaguhan lang tayo. O sige, ikaw na yung panalo. Pero sana ngayon pa lang mapatay muna ako at wag muna akong bubuhayin. Dahil pag ito umabot pa ng round 3, pangako, may kalalagyan ka sa akin! Time! Ano ba? Gagitingin ko mas effective siguro si G-Clown nung round 1 eh. No? Ang ganda nung angulo kasi yun nga, mas nagamit na ng maayos. Ito din yung problema pag ano, no? Pag parang mas kilala siguro yung kalaban. Parang makakakuha ka talaga ng ano. Yun nga, halimbawa, ito si Looney tungkol sa pagiging mukhang pera angulo. Talagang mas kakasabay ka agad yung mga tao. Kasi yun nga eh, parang dun nakilala eh. Yun yung mga simpleng bansag sa kanya. So, yun. Tapos madaming taong sumusubaybay kay Sir Looney. So, yun. Tangin na maaabot talaga nila. Pero parang sa konting angulo lang umikot yung round 1 ni G-Clown eh. No? Base sa pagkakaalala ko, parang dun nga sa mukhang pera. Tapos, yun yung ano, para sa akin, yun yung pinaka tumatak. Tapos parang about sa, yun nga, parang underdog si G-Clown. Parang ganun. Dun umikot din naman yung ano ni G-Clown. Pero para sa akin, mas nagamit ni G-Clown na mas effective siguro yung ano niya. Yung, ano ba? Yung material niya. Mas mukhang maiksi yung G-Clown eh, no? Pero di natin pwedeng i-baliwalain yung, yun, parang rhyme scheme ni Sir Looney, yung mga multi niyang ano. Maganda sa tenga. Talagang alam mong super duper ultra mega veteran. Pero pakiramdam ko yun nga, round 1 mas naging epektibo si G-Clown pero hindi ganun kalaki yung agwat pare. Pakinggan natin yung round 2 ni Sir Loons. Yo! Yan na ba yung pinagpraktisan mo araw-araw mula morning hanggang gabi? Ang corny mo naman pre, nakakaantok ang puta pa order nga ng kape. Kung ganyan lang din ang gagawin mo, dapat pinongger mo na lang kami. Sabi niya pa kay Krega sa laban nila, makakatikim ka ng mga, ay wag na lang pala kasi wala ka namang ugong, wala kang tunog. Kahit mag-reference ako na mag-reference ng mga laban mo noon, walang makakasunod kasi wala naman nakapanood. Yun yung parang perfectong halimbawa, no? Yun nga, parang kahit mag-reference si Sir Looney ng mga laban na iba ni G-Clown, parang hindi din makakasabay yung tao. Unlike dun sa nagamit ni G-Clown na angulo about sa mukhang pera, diba? Parang putangin na. Yun. Parang may pressure sila. Kumbaga na kay Sir Looney yung pressure ng paghanap ng bagong angulo. Tapos na kay G-Clown naman yung pressure ng pagiging underdog. Parang ganun pare yung obserbasyon ko dito. Yun lang, game. Pagdating sa YouTube videos niya, 50,000 views na, pinakamarami. Alam mo bang 49,999 doon sa nanay mo, hindi lang niya sinasabi.
At alam nyo bang, sinubukan ko pang manood ng mga battle ni Hung Hang? Ang bagal-bagal pa naman ng internet sa Pilipinas, tapos yun lang? Ano ba yan? Mahiya ka naman, panghimagas ka lang. Pagkatapos ang laban namin ni Badang, laban na namin ni Tipsy D, agad ang inaabangan. Kasi hindi ka kilala ng mga tao at karamihan ng hurado. Kahit ikaw yung lihitimong amo, kinakagat ka pa rin sa braso ng sarili mong aso. Kasi hindi ka kilala, ni hindi ka kinikilalang kaibigan ng mga akala mong barkada mo. Pinakasikat mo na naging status sa Facebook. Hi guys, bakla ako. Haha, narak ka bro. Ang pagkakataong mong to'y wala... Haha, narak ka bro. Haha, narag ka bro. Ano ba yun? Salitang Bisaya ba yun? Tayo na, di ko alam. Mga kaibigan, kung alam niyo yun, you know the drill. Ang pagkakataong mong to'y wala ng pag-asang maulit. Pasalamat ka, pinatulang kita kasi akala ko sulit. Si Looney pa, lalabanan mo. Sige, bigyan na ng lubid para nilabanan mo si Jordan ng one-on-one. Pustahan ay tubig. Pero kahit pumusta ka pa ng 10 piso o 8,000, ganun din bro. Ako ang pamahalaang nagpapatupad ng mga patakaran dito para nilabanan mo si Magneto sa loob ng tindahan ng kutsilyo. Ina, lala nun, pre. Killer line. Ganun din bro. Sabay. Ako ang pamahalaang nagpapatupad ng mga patakaran dito para nilabanan mo si Magneto sa loob ng tindahan ng kutsilyo. Mas talaga yun, no? At kung akala mo wala akong pang real talk, nakahingi ako ng info. Balita ko sa isa sa mga gig nyo nila Basilio, nalasing kayo ni Miko. Pagpatak ng alas 5, lumabas yung pagka-weirdo. Wala nang intro-intro, inihian mo si Senyo! Tama ang narinig nyo. Eto, parang yun nga. Eto, naalala ko tong linya na to, no? Tapos yun, pagkatapos na itong laban na to, putahin na yun, yung mga naging bansag kay Sir J. Cloud. Inihian niya si Senyo. Binanggit niya pa yon sa interview pero pina-edit mo yung video. Alam mo kung kanino ko nalaman to? Kay Kuya Kevin pa mismo! Di na to chismis kasi mismong misis mo na yung source. Mismong misis mo pa yung source. Ang tanda-tanda mo na nga, umiihi ka pa sa shorts. Kawawa naman yung asawa nito, palaging bitin sa banatan. Para ka daw kasing fire exit, ang bilis mong labasan. Pero di ko na kailangan magsaliksik ng lahat ng yon dahil marami kang kaibigang traidor. Kevin De La Cruz, pwede bang humingi ng pabor? Sige na, tol. Sa susunod na malalasing ka, huwag ka naman sanang wiwi galore. Kung saan-saan na lang eh. Sa ceiling, sa floor, sa gilid, ng door, sa ventilador. Kung may liga sa pag-jingle, ikaw ang leading sa score. Ihi pa more! Ay na, magandang mas trip ko yung round 2 ni Sir Looney kumpara sa round 1 niya, no? Angas, no, parang pinilit niyang i-balance yung lahat. Kumbaga, kompleto yung elements na may multi, may bars, may jokes, tas may parang konting flow, tas ano ba? Yun, pinakatumatang sa akin na linya yung yung parang nilabanan mo si Magneto sa factory ng knife. Joke lang. Yun, parang yun yung pinaka mabisa sa akin linya dun sa round 2 niya. Tapos umikot siya sa anggulong yun, sa pag-ihi nga ni pag-ihi ni J. Cloud Kisinyo. Dito to nag-umpisa kung di ako nagkakamali, no. So, tingnan niyo kung gaano ka-epektibo yung bagong anggulong na buksan ni Sir Looney. Kumbaga, ilang beses na rin ginamit kay J. Cloud. Yung ganun. Pero solid na round 2 para kay Sir Looney. Ayun parang feel na feel ko mag-judge dito eh, no. Akala mo talaga, no. Anyways, round 2 tayo ni J. Cloud. Yo! Idol, kamusta? Ang bilis ng panahon Dati pinapanood lang kita sa TV, ngayon kalaban na kita. Di ka ba natutuwa na yung dati mong panatiko, kalaban mo na ngayon? Dati pinapanood lang kita kung paano pumatay, ngayon ikaw na yung ibabaon. So paano, idol? Pwede pa picture? Pakyo, sinasay ko lang kita. Magpapapicture lang ako sa'yo, gago, pag photographer ka na. Kamusta, mga taga-Davao? Maayong gabi sa inyong tanan at mga putang ina mo! Ano ba? Ang ina, mga kaibigan ko, wala akong juice, no? Saglit lang. Wait a minute.
sir. I'm back. Okay. Ba talagang gusto mong patunayan sa amin sobrang galing mo na, bro? Kasi mapabattle o kanta, lahat inangkin mo na, pre. Maawa ka naman sa amin, Lods. May pamilya rin kami. Hangang-hanga na kami sa'yo eh. So, maawa ka naman sa amin, Lods. May pamilya rin kami. Hangang-hanga na kami sa'yo eh. Sobrang talino mo na masyado. Sinong di hahangat ang ina pati sa drug test pasado? Pero bago mangyari to, ako'y dumaan muna ng simbahan. Nanalangin na sana iligtas ako makarating ng Davao at naway gabayan ako bago lumaban. Sabay-sabing, Panginoon! Huwag niyo pong hayaang si Looney ang magkampiyon! Panginoon! Pera lang po ang nabol nun! Wala po siyang pambayad sa operasyon! Ako na lang ang papanaluhin mo, Panginoon! Tutulungan ko na lang siya makalikom ng donasyon! Panginoon! Parang awa mo na, sige na, ako na lang! Lahat ng huradong boboto sa akin, Panginoon, babalatuan ko na lang! Mangmang! Anong walang flip-top at sunugan kung walang luning na panood? Huwag mo nga kaming ginagawang tanga. Walang flip-top at sunugan tarantado kung wala yung dalawa. Walang sunugan kung wala si Mike Swift. Walang flip-top kung wala si Arik. O ngayon, sinong walang utang na loob? Eh kung walang flip-top at sunugan, gago, walang luning mapapanood. Ito ba yung idol nyo? Ito ba yung idol nyo, si Looney? Yung idol nyo walang kwenta, na umaastang taong simbahan pero sumasamba sa pera. Ito ba yung idol nyo, si Looney? Yung idol nyo walang kwenta, na kahit may asawa at anak na, may tangan pang litrato sa kubeta. Ito ba yung idol nyo, si Looney? Yung idol nyo walang kwenta, yung kanang kamay na ng gancho kay Francis Magalona. O ano? Ito yung idol nyo. Yung idol nyo walang kwenta, na sa kagustuhang mabili si Looney, pati si Marlon ibinenta. Ganyan kapupal tong si Idol. Talagang lihiti mo. Pero wag sanang dumating sa puntong sisihin mo si Looney pag di mo na mabalikan na sarili mo! Time! Ay, mga banat! Tingnan natin. Tingin ko parang round 2 kay Sir Looney yun, gagi. Ito maangas, nakalimutan ko na yung mga pinagsasabi nila dito. Tangina. Ano ba to? 9 years na tong laban na to Pero yun, pakiramdam ko kay Sir Looney yun. Kumbaga, may ewan ko ba pero dati kasi parang debut battle ko sa flip top, meron sa akin isang veteranong nagpayo na about sa pag-uulit ng angulo, mukhang medyo negative sa mukhang medyo negative sa sa battle, parang medyo minus points. Tas yun, pakiramdam ko mas solid yung mga jokes si Sir G Clown dito sa round 2 pero para sa akin mas nabalanse ni Sir Looney yung kung ano yung kaya niyang gawin, mas na-showcase niya lahat ng skills o mga elements ng battle rap. Tas plus pa yung pinakamaangas na yung Magneto na sa factory ng kutsilyo. Tangina, hanggang ngayon nakatatak pa rin sa akin yun So yun nga, tas medyo parang may naulit na angulo si Sir Jekyll. Although, kaya kung mapapansin nyo, parang hindi na masyadong nakagat din siguro ng mga live na nanonood. Pero yun, solid pa rin naman yung mas trip ko yung round 1 ni Sir Jekyll kumpara sa round 2 niya. So, yung pakiramdam ko lang ina nyo, huwag kayo masyadong seryoso. Pero yun, pakiramdam ko Looney sa round 2, pare. Yun, round 3 na tayo mga kaibigan. So round 1 G Clown, round 2 Looney. Putangin na, ito na pare. Papansin ko parang hindi sila nagre-rebut parang kaya ganun. Anyways, game tayo. Gagawin ano kaya yun? Gusto ko lang Ano kaya yun? Tingin nyo, ano kaya yun? Parang, ano ba? May mga MC mga nadudual sa stage Kung hindi ako nagkakamali yung laban ni Apex tas ni Six Threat, napanood ko yun ng live Yun yung tipong, bago bumanat si Apex ng isa pang linya, parang dual na dual siya Tas nakita ko pa si Six Threat, parang pilit siyang inaabutan ng tubig na di lang makita siguro sa camera. Pero ano kaya yun Tayo lang yan. Teka nga. Parang medyo kakaiba yun
Nasa ano, di ako magkaganon. Oh! Time! Ay, mo ng banat! Tingnan natin. Sorry. Hindi, alam mo na, tingin ko ano siguro yung baka Triple H na pababa. Tingin nyo. Gusto ko lang ninyong malaman. Dapat nung second sight pa kami naglalaban. Kaso pinaurong niya sa aspakan. Tapos pinaurong ulit sa Pakusganay. Halos 5 buwan na yung handaan. Kung di kuryente lamang ang mga duwag, ikaw na ang pinakasaksakan. Ay na, maangas yun. Tingin ko nung panahon na yun. Kung naging kuryente lang ang mga duwag, ikaw ang pinakamaangas na saksakan. Kung di kuryente lamang ang mga duwag, ikaw na ang pinakasaksakan. Saksakan. Kung naging planeta ka, ikaw yung Pluto. Kasi hindi ka tinuturing na tunay. Binigyan ka na nga ng 5 buwan, pero wala ka pa rin buhay. Ako si El Payaso. Ay gagi, mabisa yun eh, no? Pluto. Binigyan ka na ng 5 buwan. So parang unang pumasok sa isip ko yung Pluto may 5 buwan dun eh, no? Tapos walang buhay na mga living things siguro, no? Pero tayo na, mabisa yun, no? Simple lang. Ikaw yung Pluto. Kasi hindi ka tinuturing na tunay. Binigyan ka na nga ng 5 buwan, pero wala ka pa rin buhay. Ako si El Payaso. Opisyal na berdugo ng mga putapete. Alam nyo ba, dapat nung Mayo ko pa to kinuryente, kaso sinuwerte kasi nabigyan ng pardo ng presidente. Kaso ngayon, hindi na yan pwede. Kamatayan na ang hatol, panahon na ni Duterte. Ikaw, huwag kang feeling lapitan ng chicks porkit mukha kang bulate. Kamukha mo yung teacher ko dati sa MAPE, si Mr. Tugade. Kamukha mo rin si Maki, si Price Tag, si Badang, puta, ang dami. Ganyan pala siguro talaga itsura mo pag produkto ka ng bukake. Para sa mga hindi nakakaintindi ng salitang hukage, ang bukake ay kung saan ang isang babae ay dinadali ng 20 lalaki. At mukhang sa nanay ni kumpare, ganun na nga yung nangyari. Sa tumbong ka lumabas, kasabay ng pagtae. Tapos tubol na matigas ang nagsilbi mong karwahe. Abay pare, bibigyan naman kita ngayon ng libreng sex advice. Araw-araw ka mag-exercise at kung pwede ko sanang i-emphasize na bawas-bawasan mo yung extra rice. Kasi mukhang hinihilamos mo yung chili hot sauce kapag kumakain ka ng crispy nachos. Bitin ka pa nun, parang laban ni Baron at Kiko Matos na hindi natapos. So, sobrang takaw mo, mukha ka ng 15 anyos na Jimmy Santos. Talagang tugmaan ni Sir Looney talaga eh, no? Tapos, maglalabas ka pa ng clothing line. Ang kukorni naman ng design kaya wala nagko-consign. Ano ba yung kinuha mo mga graphic artist doon? Colorblind? Rat, parang Columbine. Rap style ni Glock at Ismaga ay pinagko-combine. Yun ang tinatawag ko na double time, pero yung bottom line, Jolo Grime. Puro pakata. Puro pasakali at pamparami na kadalasan ay dinadaan na lamang sa arte ng pagkasabi. Yung estilong ginagamit mo, si Smaglas ang may-ari. China yung galawan, gayang-gaya pagkayari. Bawat ilandang at hinatsa, bawat bagsak niya at hati, pati pagkumpas ng mga kamay hanggang sa pagbasa niya ng labi. Puro pakata pinag-iinteresan. Halatang-halata naman na walang laman at pinipilit bilisan. Kapag ako nag-rap na mabilis, pati kidlat nalilintikan. Pero malinis na iintindihan, nakikinig lahat yung flip-top nagiging sinihan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mini trivia na parang Wikipedia. Alam nyo ba yung may hawak dito ngayon, manager ko dati sa Sticky Media. Naninakawan ako ng 1 milyon, tapos nag-feeling ninja at naghanap ng mga bagong magagagong rapper na ibibida. Mga rapper na tulad mo, mga typical na bobo. Sobrang madali lang mapa-oo. Maniniwala agad pag sinabihan mo bibilhan ng auto. Ang hindi mo alam, yung manager mo, middleman lang, middleman loloko. Oo, umamin ka na, kunwari ka pa. Akala mo pro-artist, con-artist pala. Yung manager mo matindi. Pero huwag ka mapapraning pre, huwag ka maririndi. Hindi ka mapapakinabangan nun kasi wala kang silbi. Dapat magpasalamat ka na lang at nakalaaban mo ako. Wala nga naman bro. Kung para sa'yo maaga yung Pasko, para sa akin naman isang ordinaryong Sabado lang to. Ganda ng tugmaan ni Sir Looney dun eh, no? Saka about dun sa anggulo niyang yun. Yung, kung di ako nagkakamali, parang sila yung pinakamabentang nagagancho dati ng mga
Ano, mga manager, parang napeperahan sila ng maigi. So meron ngang kanta si Sir Lonnie dun eh. May kanta si Sir Lonnie na, ano kaya title nun? Basta more on ang tinitira nila ano. Yun nga, yung mga manager na umag na parang ganun yung birahan. Pero parang pansin ko ano, mas nag-focus lang si Sir Luns dun sa skill niyang ano. Yun, punto per puntong ano ba, parang more on punto-punto yung bira niya dito, tas yung rhyme scheme, yung mga tugmahan niya tayo ang ganda. Ang ganda sa tenga, no? Kumbaga parang hindi lang masyadong nasuportahan siguro ng maayo. Ano, sino ba ako para magsalita, no? Pero yun nga, parang 2016 kasi siguro to kaya ganun. 2016 pa. Pero yun, solid la. Yung first half mas, hindi po tayo na, parang yung first half nakabase siya sa ano eh. Nakabase siya sa yun tong dun nga sa bars yung sa Pluto. Tangin na mabisa yun pare, parang sa panahon na ganito may mga ganung kang bars. Tangin na mukhang, ba't kaya di ko naisip yun dun, no? Ay hindi, tangin na wala pa ako sa flip top nito. 2016 pa. 2016 pala to. Pero tas yung second half naman parang nag-focus na siya sa yun sa mga skills niya na mga rhyming shit, no? Pakinggan natin yung round 3 ni G-Cloud. G-Cloud, pakinggan natin! Ano, pakiramdam ko kung may pang fatality dito si G-Cloud, mukhang mabisa din talagang ano. Feeling ko ano, may chance ang malusutan ni Sir G-Cloud siguro yung round 3 kung yung round 3 niya mas malakas sa round 1 niya, sa tingin ko lang. Sa totoo lang, Luns, Kaya hindi talaga sila nagre-rebut, no? sama ang loob sa'yo ni Enigma. Kasi sa tuwing may laban at pagkakaperahan ka lang daw nagpapakita. Ano ba klaseng utak meron ka? Ba't papalit-palit ka ng ugali? Cebuano ka, di ba? Pero ba't yung pinupunto mo hindi mawari? May mga nakausap akong organizer. Wari ko'y naguguluhan sa yung lahi. Hindi ka naman daw kasi Indiano, pero ba't ini-Indian mo sila palagi? Bakit ka pa nga ba sumasali? Dahil mahilig ka mangupal at manggago? Kupal ka, gago! Sumali ka para mangupal, baka sa pera ka mo. Konting panahon na lang tanga, nasa pera na yung mukha mo. Sumali ka lang pala para mangupal eh. Sana nagsuntukan na lang tayo. Hari ng tugma! Ulul! Wala kang maloloko. Kanang kamay mo lang ang maaaring lumapat dun sa trono. Papaano ka naging hari? Eh sa pagiging ganit ka nabuhay. Impostor ka lang na hari, nasa langit na yung tunay. Pero seryoso, ako'y nahirapan maghanda. Sa dami ng butas kong sinilip, mata ko'y muntik ng mamaga. Takot ko ay nilabanan hanggang yung nervous ko'y mawala. Hindi ako umiinom na kape sa Starbucks, kaya wala tong daga. Tila na-trap na tong si Idol, pero di nyo paramdam. Nakakalungkot isipin, sasabit kong kani-kanino para lang may kasikatang makamkam. Idol, ang sakit isipin, di ba ang dami mong alam. Yung future hip-hop ng Pinas, nakiki-futuring na lang. Tapos kinay-question mo si Badang, na kayo sumatanda na kaya ba't sumasali pa sa ganitong klaseng pakulo? Ang kapal ng mukha mo. Kasabayan mo lang siya, tarantado, pero ba't di mo alam yung pinipunto ng tao? Kahanga-hanga si Badang kahit laging talo. Pamilyado, pero paulit-ulit sumasali para lang sa eksena. Eh ikaw kaya sumasali, tangina mo, dahil sa pangangailangan mo ng pera. Kumupas na yung katanyagan mo. Kaya kung kani-kanino na lang... Tingin ko siguro baka ito ano, baka nagyari siguro talaga yung Sir G-Cloud dito dahil yun, parang all 3 rounds meron siyang about sa ano, mukhang pera angulo, no? Feeling ko baka dun siguro. Kasi merong mga judge na mitikuloso. Tapos yung nagsabi sa akin about dun sa pag-uulit ng angulo, sakto nasa likod niya pa, Sir Balakid yun. Nung debut battle ko, parang yun yung sinabi niya sa akin. Hanggang ngayon, bit-bit ko pa rin. Sumasama. Buti pa si Glock 9 alalay ng hari, samantalang ikaw alalay na lang ni Abra. Grade 4 ako nung unang mapanood kita sa TV. Sakto lang yung baon ko sa eskwela, kaya di makabili ng CD. Republic of the Philippines, kakilakilabot, oras na yung beat ay bumayo. Aaminin ko yung totoo, pinangarap kong maging kayo. Hindi po ako nagpapaawa o nagpapakababa para lamang magbida. Nakakatawa lang isipin na makalipas ang halos 14 na taon sa industriya, aabutan pa kita. O ano, Idol? Kamusta? Napakabilis ng panahon. Dati pinapanood lang kita kung paano pumatay, ngayon ikaw na yung ibinaon. Kung sumasali ka para sa pera, ako sa mataas kong ambisyon. Ngayon yung sabihin ng rason kung sino karapat dapat magkampiyon. Time! So yun nga, ano, tingin ko ano, tingin ko lang, no, bilang fan ng battle rap saka fan ng flip top, yun,
Tingin ko siguro baka nakuha din ni Sir Looney ng gahibla lang yung yung round 3. Solid yung mga punto ni Sir G Clown no. Parang pinapamukha niya din talaga kay Looney na putang ina mo, hype ka, mukha kang pera, punging ina mo, bigyan mo naman kami, pre. Parang ganun. Pero para sa akin yun, sa puntuhan parehas naman silang meron. Parehas silang solid, no. Pero para sa akin mas parang konting-konti lang din naman, parang tingin ko dito na papasok yung yun nga preference din ng judges, saka tingin ko nasilip din siguro yung rhymes na ginagawa ni Sir Looney na parang kala mo normal lang na nagsasalita pero tayo na kung mapapansin mo sukat na sukat din talaga. Feeling ko yun na din siguro yung mga nasilip ng ibang judges dito. Pero para sa akin alam ko wala din naman bilang yung opinion ko pero para sa akin round 1 kay Sir G Cloud malinaw yun, tapos parang round 2 kay Sir Looney malinaw, tapos round 3 gahiblang Sir Looney lang. I mean gahibla lang na Sir Looney. So tayo ba? Sige, nood tayo ng kahit dalawang orado man lang. Flip top. 4-3 ba to? Ganay, 5-2 ikaduha. ba to? Huling laban na ng gabi para sa Buhay 2016. Looney vs. G Clown. Flip top, magingay. Isa pang beses para sa ating... Maraming salamat ulit sa lahat ng suporta lagi, Davao. Boto, 6-1 para kay Looney. Shoutouts kay G Clown! Shoutouts sa inyo lahat! Ayun, ba't parang medyo may anong nangyari? Boto, 6-1 para kay Looney. Shoutouts kay G Parang Clown! Shoutouts sa inyo lahat! Isa ako sa bumoto kay Looney. Dahil ng pag-uukom ko sa kanila. All 3 rounds pinuto ko si Looney kasi mahusay yung pinupunto ni G Clown. Para sa ni Looney na may magandang pinupunto, pero yung kay Looney talagang binigyan niya ng skills, content, bigat ng content, tsaka yung consistency ng mga linya niya. All 3 rounds binigay ko kay Looney. paramdam ko yun, dito na pumasok din yung parang ginawa ni Sir Looney parang hindi lang si Sir Loons pumupunto. Kumbaga naka-multi pa sa may rhyme scheme. Basta magaganda yung tugmaan, parang ganun. Tingin ko, yun nga parang pag match kayo pareho sa punto, match kayo sa content, tangina, sisilip na yung mga hurado sa kung ano ba yung pwede. Konting starter lang ni Sir Looney kay J. Clown na tong laban na to. Parang ganun siguro, pre. Ganun kadikit yung laban nila. Pero hindi ibig sabihin na malayo yung ginawa ni G Clown. Tangina, mahusay pa rin. Para sa akin, preparado talaga si G Clown. Pero mas nanay talaga yung willingness ni Looney para manalo sa isang Yo, check. Sobrang dikit ng laban. Ang gwapo nito, pre. Eto nga. Ang gwapo, pre. Sino kayo binoto nito ni Tropa? Napakadikit ng laban. Yung round 1, binigay ko kay G Clown. Matindi yung mga pasabog ni G Clown. Yung pinupunto niya. Pareho silang may pinupunto eh. Yung round 1, binigay ko kay G Clown. Sa round 2 at sa round 3, so pareho silang may pinupunto. Pero para sa akin, mas constructive yung ginawa ni Looney sa yung mga linya niya pagkasunod-sunod. Ang dami ko naman makakapareho na judging. Eto pang putang inan to. Ay, sana na lang si Sir Balakid na lang para at least medyo maangas sana ako, no? Kaso po tayo na, medyo ganun yung silip ko din sa laban, tas tayo na makakapareho ko pa ng pagboto si Nikki. Inang yan. Ng linya niya. So napakadikit ng laban actually, pero yung round 1 binigay ko kay G Clown. Round 2, round 3, Looney. Yo, Rudik, binigay ko yung boto ko kay Looney. Bakit? Round 1, panalo si Looney. Lakas ng boses si Sir Rudy no? Sa pasimplihan lang ng pagka-layout ng mga bars niya. Simpleng-simple pero tumatatak. Round 2, panalo si G Clown. Yung angles niya sa round 2 mas malakas. Round 3, panalo si Looney. Kasi consistent pa rin yung angles niya pa iba-iba katulad nung sa round 1. Tapos kaya niya na outperform si G Clown kasi sa round 3 binalik pa rin ni G Clown yung angles niya sa round 2, which is yung personals.
Yun, kaya binigay ko yung boto ko kay Looney. So kahit pa paano, no, hindi naman pala masyadong pangkumag yung seryosong paghuhukom natin sa laban to no? So yun. Sino kayo bumoto kay Jake lang? Gusto kong check ko. Binoto ko si Looney. Tangay na, ito yung dito nangyari lahat, pare. Kasi same reason. Dahil sa angulo siguro kasi na rin. Pero ibang punch lang yung G-Cloud, sobrang lakas din talaga parang hard hitting. Pero Looney, parang flawless as usual. Tsaka, pero G-Cloud, you're the man. Props. Yan. GG. Malaki the pricing batch 1 Taksil music video, panoorin and share. Unang-una props kay G-Clown, para sa akin career high performance na yun ngayong gabi. Sobrang linis, malakas yung mga angulo. Pero binigay ko yung boto ko kay Looney dahil lumamang siya para sa akin sa creativity, ng angles, ng rhymes, tsaka yung lakas ng performance. Props kay G-Clown, marami siyang hard hitting na punches sa mga angulo ng personal. Pero may disadvantage kasi si Looney sa ganun dahil alam natin yung mga angulong yun. Tapos nagkaroon ng repetition si G-Clown sa third round. May mga Diba? angulong Na parang si Sir Balakid nagsabi sa akin nun So ngayon parang sabi niya rin repetition sa angles. nasabi niya na sa earlier rounds, tapos inulit niya na para sa akin mas nakabawas kaysa nakatulong. Pero props sa pareho, Looney. Sino pa ang sunod? Sa 7 judges siguro ako lang yung bumoto kay G-Clown. Pagdating siguro sa preparasyon, sa lakas ng presence, halos paras lang. Pero binase ko na lang sa creativity ni G-Clown, sa mga angles niya. Tsaka marami siyang suntok na ginawa at para sa akin, binigay ko yung round 1 tsaka round 3 kay G-Clown. So, respeto kay Looney, idol ko yun, pero Hindi parang sakto lang din na parang yung tunga kay Sir Looney. So binoto ni Sir Zero Hour si G-Clown sa 1 and 3. So ano lang ako, fair judging lang based sa taste ko. Hindi ko alam yung ibang judges, pero that is based on my opinion. Yeah, G-Clown. So yun no? Looney versus G-Clown. Yan. So sa tingin ko nga, sa tingin ko pare, napaka-solid din naman talaga ni Sir G-Clown dito na parang sumasampal din talaga yung mga binibitawan niyang mga kataga, pare. Pero yun nga, bilang fan lang din naman yung panonood ko dito. Sa kahit papaano, at least meron tayong medyo nakapareho ng judging, saka medyo hindi din naman nalalayo. So, yun, pakiramdam ko sa laban na to ay ganun. At ano ba? Tingin ko wala na ako iba masyado masabi. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. At ano pa ba? Punta tayo, nakita-kits tayo pare sa susunod. At yun, abangan nyo lagi Flip Top mga pre. Salamat sa panonood. Tas ingat kayo palagi. Tas mga putang ina nyo lahat.